Wala pa rin pong panalo ito pong si Grandmaster Alireza Verrugia dito po sa ginaganap na FINA Candidates 2024. Ang matindi dyan, may dalawa pang ang talo. At sa uling video ko po na kung saan tinalo siya ni Hikaru Nakamura, for some reason, ang daming comment, kinakarma daw. Bakit? Mamaya pag-usapan natin bakit ganun sila magsilta. Anyway, kalaban niya po kasi ito pong si Grandmaster Bidit Kurati sa round number 6 na kung saan, nako po, si Bidit talaga nagwawala sa mga laro yan. Ang lupit ng mga opening prep niyan. Tingnan natin kung anong nangyari. Tuloy-tuloy ba ang karma o makabangon na? Puti po dito si Bidit, nag-ipot po siya, sabay si Ali Reza naman, nag-C5. Sicilian. Gustong manalo ni Alireza, no? So, nag-knight F3, D6, D4, kinapture po yan, knight takes D4, knight lang po sa F6, nag-knight C3, and then after knight C6, akala ko mapupunta po sa tinatawag na Najdorf, pero naging classical variation po ng Sicilian at yan po ay sinagot ng Bishop C4. Tamang development lang. Ito yung tinatawag nilang Sosin attack sa Sicilian defense. Anyway, after Bishop C4, nag-Queen B6. Ito naman po yung tinatawag na anti-Sosin. Pagka Queen B6, umatras yung kabayo sa B3. Siyempre, inaatake para madipensahan at para mailabas din po yung bishop without losing B2 pawn. Pagkatira po ng knight B3, nag-E6 po yan. Pagka E6, nag-bishop F4 na inaatake yung D6. At dito po kadalasan after bishop F4, linya to nagna-knight E5. Yan po talaga ang laging tinitira dito. At sa katunayan, meron pong 475 games na nag-knight E5 po ang itim. Tapos, knight A5, 1 game lang. Queen B4, isang tira din. A6, isang tira din. At knight takes E4, isang tira din yun. Medyo cute tingnan ng mga tira na yun. Ngayon, meron pang isang tira na hindi mo aasahan At yun ang tinira ni Alireza. Queen D8, umuwi lang. Grabe, no? Hindi pa yan novelty pero may isang laro Queen D8, bumalik lang. Ngayon, ang tanong, ano yan? Napagtanto niya, mali yung Queen B7, bumalik para depensahan yung D6. Si Alireza po, preparado, halatado. Kasi tingnan niyo po, 1 hour and 57 siya 1 hour and 56 si Bidit na kung saan napaisip ng matindi dito si Bidit. Kasi ang ginawa before, Bishop E2, umatras yung Bishop. Na kung saan panalo po dito Anyway, ang tinira ni Bidit, Queen D2. Ayun. So, nag-isip na po siya ng medyo mahaba-haba. Kasi nag-spend na po siya ng halos 10 minuto dyan. So, pagka Queen D2, nag-A6. Alireza mabilis pa rin. Tumira lang po ng A3. Medyo nag-iisip pa rin talaga si Bidit. Ang haba ng ginugol doon. Halos 16 minutes. No? Tumira lang po ng A3. Bakit? Para saan po yung A3? Kasi magka-B5 yan So, pagkatakbo ng bishop, wala pong B4. Kasi pag nakapag B4, babagsak yung E4. So, si Alireza mabilis pa rin pong tumira. Bishop B7, na kung saan lumamang na daw po yung white, ang tamang tira daw is Bishop E7. Tapos magkakasling. Pero mukhang preparado naman si Alireza dito sa tiradang Bishop B7. Kasi ang bilis na pong tinira yan Ayun, 152 pa rin po siya. Lamang na po siya ng 22 minutes kay Bidit agad This is move number 11 pa lang. Anyway, Bidit talagang nag-iisip, nag-castling lang. Pagka-castling Queen B6 si Alireza, medyo mabilis pa rin ang konti pero nag-isip na siya. So, ibig sabihin, wala na po ito sa kanyang home preparation, nangangapan At si Bidit po, after Queen B6 ni Alireza, napaka-agresibo ng tinira pero number 1 engine move. Siya po ay nag-G4 lang aatake. Grabe, no? Ang tanong dyan, coach, libre ito. Ba't ayaw kainin? Kasi pag kinapture mo yan, may rook D8. Okay? Pangalawa, ito yung magandang tanong Libre yung F2. Bakit hindi dinipensahan? No? Bakit hindi dinipensahan? Diyan po kayo magtataka Kasi, kinapture po ni Alireza yan. At it turns out, double question mark. Bakit double question mark yan?
Matindi. Matindi po. Kasi si Bidit, nakita niya po yung best move dito. Nag-isip ng matagal na naman si Bidit eh. Mga 17 minutes po ata yung ginugol. Siya po ay tumira ng another pawn sacrifice. E5 lang. E5 lang. At winning na daw. Ano ang nangyayari, aba? Marami pong nangyayari. Siguro isa-isahin natin. Medyo mahaba ito, no? Unahin na natin. Anong mangyayari pag kinapture po yan? Libre. Libre. Ang mangyayari po, Bishop E3. Ayun. So, pagka Bishop E3, meron pong dalawang square na tatakbuhan. Ayan, yung Queen H4, Queen G2. Pag nag-Queen G2 ka, tirahan ka lang ng Rook G1. Pagpunta mo dito, only square, Rook dito. Pagpunta mo dito, trap yung Reyna. Okay? Trap po yung Reyna. So, balik tayo ng konti. Paano naman po pag nag-Queen H4 nga? Pag nag-Queen H4, magbi-bishop po sa may G4 or G5. Tatakbo ka, kahit saan ka tumakbo, kahit bumalik ka man dito, pwede na po ata kahit kainin ito. Ayan, oh. Tapos mati. Di ba? May mga ganong idea. Kaya, ibalik po natin sa pinakasimula. Ayan. Kasi, bago po mag-E5, pasensyahan nyo na, kailangan ko lang itong ipakita para malaman nyo yung diferensya. Bakit hindi na lang inuna agad ito? Kasi ganun pa rin naman, pagka ganun, tapos dito, ganun. Kasi po, may tiradang ganito. Ngayon, yung Queen H4, hindi ka maka-idea ng ganyan. Kasi nga, tatakbo lang yan. Pag kinapture mo to, ayan o, walang mate. Kaya kailangan niya po yung E5 para mabuksan yung D. Ayan. Pasensya na, medyo naguluhan ba kayo? Kailangan kong maipakita yung diferensya nun eh. Okay? So, balik tayo doon. In-E5 na nga. At pagka E5, so pinakita ko na mangyayari pagka pawn takes. Ano naman ang mangyayari pag nag-knight takes? Kasi mukhang magandang tingnan yun, knight takes eh. Anong meron? Nabuksan yung bishop oh. Oh, pag ganyan ang nangyari, eto matindi. Sisimplihan ka lang. Bishop takes B5. Check po yan. Discovery sa Reyna. Kaya hindi pwede yung knight takes E5. Balik tayo ulit doon. Medyo mahaba-haba talaga eh. Kaya ang tinira po ni Alireza, nag-knight D7. At pagka knight D7, kinapture lang po yung D6. At ito po talaga ay lamang na sa puti. Naalangan na po yung king ng itim. Nabawi na yung pawn. Lakas ng pawn sa D6. Oh. Ang ginawa na nga lang po dito ni Alireza eh. Kasi hindi po siya makapag-develop eh. Anong development gagawin niya? G6 siguro yung pinakasimpleng development. Kaso pagka G6, knight E4, mawi-weekend to. Kaya balik tayo doon. Ang ginawa na lang ni Alireza dyan eh. Queen B6, inuwi yung Reyna na sinagot ng Bishop E3, tumakbo sa D8, at kahit papano safe na yung Queen, kaso yung King nasa gitna pa rin eh. Tumira lang po yan ng Rook F1, and baka pressure rin po itong F7, nag-knight lang po sa E5 na sinagot ng Queen D4 lang. Ayaw pong patalunin yung kabayo sa B6. Maganda sana kung makakatalon na gano'n eh. Pero hindi pinahintulutan. So, since walang magalaw na piyesa ito pong item, nag-Rook C8 na lang, tapos sumok pa yung Reyna sa A7. Inaatake yung Bishop, napilitan mag-Bishop C6. Aba, tinikman lang yung puno na nakakapagtaka kasi Rook A8 parang matatrap ka. Aba, kalkulado, Bishop A7. Usually, yung Bishop A7 na yan, ipipin mo yung sarili mo, nakakatakot yan. Pero pag tiningnan mong mabuti yung posisyon, wala pong magawa. Dahil yung Reyna hindi naman makatulong. Pag tumira ka ng knight dito, makakapag-queen, ayan, mapapalit lang po yung Reyna. Wala po talagang magawa. Ito pong itim. Kaya nga nag-G6 na lang yan para ilabas sana ang kanyang bishop. Pero bishop takes B5 lang. Nag-bishop check, tumakbo yung king, kinapture po ang B5, knight takes B5, tapos sa wakas nakapag-castling din, pero tambak na po ng pawn kasi 2 pawns up na itong si Bidit. Ang ginawa na nga lang niya, knight C7 na inaatake yung tore, aba,
Hindi na iniwas yan eh. Kasi pag ginalaw mo man yan, eto po, kuwari, pumunta ka dyan, iwas natin, eh, di, tatakbo lang yung Reyna eh. Wala, sobrang lamang na po, 20 tapos eto, parang tuloy-tuloy yan eh. Kaya ang ginawa niya ni Aleresa, manggulo na lang tayo kasi 13 minutes na lang po si Bidit eh. Nasa move 25 pa lang. Samantalang si Aleresa, 1 hour mahigit pa. Ang ginawa niya, night takes na lang, manggulo tayo. Then, kinapture po yung Torre, pinawi po yan ng Reyna, tapos tumakbo lang yung Reyna sa E2, binigay yung A7, pero may counter sa G4. So, ang tinira po ni Aleresa, kinapture niya po yung Bishop, na kinapture din ang kabayo sa G4, tapos Bishop G7, tumira lang po ng Queen E4, 12 seconds na lang po. Si Bidit, move 29, nag-Queen B7, tumira po ng Queen C7, pinapalit, nag-Queen sa B5, tinirahan ng Rook F4 ang pinaka-threat ganito. Kaso pagka Rook F4, tinirahan lang ng Queen sa may E2 na sinagot ng Rook dito tapos nag-Queen E5. Ayan, kanina pwede na din Queen E5 pero pinataas niya muna eh, no? Anyway, Rook lang po sa D4 para madepensahan yung dalawang threat kasi threat yung Torre, threat po yung B2 eh, mate. Ang ganda ng Rook D4. So, tumira po yan ng Knight F6 kasi atakado yung kabayo na sinagot lang ng Queen C4 talagang pinapalit. Kasi materially pag nag-endgame tapos na. Ang ginawa, hindi po pinalit. Nag-Knight D5 na kining movean lang. Pagka-king move, nag-Queen F6, nag-C3. Ayun, wala na po yung threat ng mate. Kaya pagka Bishop H6 dito, Rook takes D5 lang, less than 4 minutes si Bidit, move 37, kinapture po yan, binawi ng Torres, so binalik niya po yung quality, pero lamang pa rin po ng dalawang pawn, may pass pawn pass, D6. Ang ginawa po niyan, Bishop F4, na tinulak lang. Nag-Rook D8, at pagka Knight D4 ni Bidit, ayan, move 40 na kasi. Tumaas na yung oras ni Bidit, naging 33 minutes na ulit. Sabi ni Aleresa, ayaw ko na. Give up na ako kasi hindi ko na din madepensahan yung parating na Knight C6, madadali yung Torre. Grabe ang nangyari kay Aleresa. Gumulong na pababa dire-diretso. Dalawang sunod na talo. So ano inyong masasabi? By the way, ako, wag na natin pag-usapan si Aleresa pagdating sa larong ito, pag-usapan natin yung tirada ni Bidit. 95% accuracy. Kinapa niya lang yan ha. Nakita nyo naman na time pressure po ng matindi. Grabe yun, no? Anyway, naglalaro pa po si Pragnanandha. Kalaban niya po si Nijat Abasov at mukhang lamang ng konti si Prag doon. So far, ang masasabi ko, leading pa rin po si Nepo dahil nagtabla sila ni Fabiano Caruana. Ganun din si Gukesh. Nagtabla po sila ni Hikaru Nakamura. So, eto po. Tingnan natin kung ano mangyayari kay Prag kung makakahabol din, no? Anyway, bakit po ba sinasabihan si Aleresa na kinakarma daw sa comment section? Kasi po, ang nangyari dyan, kaya nag-qualified po si Aleresa sa candidates, ano po yan parang medyo pilit. Hindi naman po siya nandaya, pero pilit na pilit. Kasi, ang nangyari, si Wesley So po dapat ang pasok dyan in terms of rating. Kasi mga elite player yan. So, in terms of rating, si Wesley ang pinakamataas. Lamang po siya ng ilan lang, mga 5 or 6 rating points kay Aleresa noon. Pero si Aleresa, hindi po yan nagpaawat. Kasi ang ginawa niya para makahabol kay Wesley, last minute po ang ginawa niyan, nag-withdraw po yan sa World Rapid and Blitz. Doon siya may malaking chance kasi mabilis sa player yan. Nag-withdraw. Anong kadahilanan niya? Ba't po siya nag-withdraw doon? Kasi gumawa po siya ng closed tournament. Nag-invite po siya ng mga GM na inactive player na hindi na masyadong nagto-tournament para labanan. At ayun na nga po ang nangyari. So sa torneyong iyon, medyo nakaging po siya ng rating. Pero hindi pa natapos dun Kasi kinulang pa rin siya dahil may isang larong natabla siya doon. Ano yun parang 3 GM ata inimbita niya tapos double round room-in. So, natabla po yung isang game na kung saan na minus rating siya. Ang rating kasi ng mga kalaban niya, 2,500. So, kinulang po siya. Ito ang pinakamatindi. Lumaro pa po siya ng isang maliit na tournament sa probinsya po ng France. Na kung saan mga kalaban niya, mga 1,300, 1,800, mga ganon. May mga ilan lang po. 2 po ata yung
Mataas ang rating. Si Kamsky, saka yung isa pa na IM ba yun? Basta tapos the rest ang bababa ng rating. Doon po siya naglaro para makapag-farm ng rating. At dahil doon, naungusan niya po ng konti si Wesley So. At siya po ang pumasok sa candidates in of Wesley So. So sabi nila, kinarma daw dahil ayun na nga, yung iba sinabi nandaya. Ako naman po, naniniwala ako na hindi naman po siya nandaya. Kasi part of the rules po yun. Tinake advantage siya lang. Siguro ang tamang term, medyo nagulangan niya lang si Wesley. Yan lang ang ginawa. Kasi si Wesley pwede din gawin yon, no? Kaso hindi ginawa ni Wesley. Bakit niya gagawin yon? Kasi ang mga elite players po kasi kumukuha ng rating yan sa mga kapwa nila elite. Hindi po yan kukuha ng rating sa mga mabababa ang rating para lang po mag-farm. So parang hindi maganda tingnan yan. Kasi pwedeng gawin ng iba yun para lang magpataas ang rating. Kaso ang pangit tingnan nga naman. Pero hindi po siya pandaraya, part po siya ng rules. Yun nga lang, medyo unethical yung dating para po sa mga elite players. May nagsasabi din, Coach, ba't si Ding Liren ginawa yan nung nakaraan kaya naging world champion? Kasi si Ding Liren, bago po yung candidate siya kung saan nag-qualified siya sa world championship match. Ganun din. Si Wesley So dapat ang papasok in terms of rating. Pero si Ding Liren kasi, ganito nangyari. Dapat kasi mataas ang rating mo plus may number of games ka na needed. Needed ata at least 30 games ang nilaro mo. Yung iba kasi, sinasabi, nagpe-preserve ng rating. Si Ding kasi ang number 2 sa world during that time, 2,800 plus rating niya. Kaso, pandemic. Ganun nangyari doon, pandemic, hindi po sila makatravel ang China. Hindi makatravel, hindi makalaro sa labas ng China. So, lahat ng tournament ni Ding noon, cancel eh. Kasali siya sa Grand Prix, hindi siya nakalaro kasi hindi makapatravel, hindi makalabas ng China. Ganun nangyari kay Ding. So, in terms of rating, siya ang pinakamataas pero hindi siya qualified dahil wala siyang enough number of games. Ganun nangyari kay Ding. Kaya ang ginawa ni Ding Liren, nagpa-tournament po sa China, close tournament. So, dahil doon, para lang makumpleto po yung kanyang number of games na 30. So, close tournament, in-invite niya po yung mga GM doon, nakapwa niya Chinese. Tapos, quadruple round robin na tayong ginawa para ma-meet yung 30 games. At dahil doon, nag-qualified na nga. Anyway, para sa akin, yung ginawa ni Ding na yun is hindi ganun ka unethical eh. Ako hindi ko nga tinuturing na unethical. Parang, kasi, tingin ko kasi he really deserve candidates because malakas talaga si Ding. Pero yung sitwasyon kasi, pandemic eh. Kaya niya ginawa. Opinion ko lang po yun. Of course, iba-iba tayo ng opinion. Yung kay Ali Reza, para sa akin, hindi pandaraya, pero harap-harapang panlalamang yun. Ngayon, kinarma ba siya dahil doon? Di ko alam eh. Ano lang talaga, masagba lang yung laro. Anyway, napahaba na tayo. Abangan nyo po yung mga susunod na game. I-review pa po natin para makita natin ano po final standing after round number 6. Muli ito po yung Coach Pini Master Ding Kauso. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Salamat sa support at don't forget to like and share. Mag-subscribe at mag-follow din po kayo. Maraming salamat. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.